No, so pwede bang yung mga Chinese kasabwat sa panloloko magiging dayaan sa eleksyon? Ha? O posible ba na yung mga Chinese ang gagawa ng pandaraya sa eleksyon para may manalo mga kandidato? O posible ba? No, kaya ba nito mga machine na to na dayain ang eleksyon at yung mga pro-China na kandidato ang manalo? What's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Box TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan. At neto nga pong mga nakaraan mga kababayan ay ibinunyag po ng ating mga senador na kung saan ay meron daw pong plano na manghimasok umano ang China sa nalalapit po na eleksyon o halalan mga kababayan. At may inilabas nga rin po ito nga si Senator Tolentino, kung di ako nagkakamali mga tol, na kung saan ay meron pong isang cheque na ibinayad umalo ng Chinese Embassy doon po sa isang kumpanya na siyang nagbabayad naman o nagpupondo doon po sa mga trolls mga kababayan. At yun daw po di umano ay konektado sa panggugulo o kung ano-ano man nagagawin nila para sa nalalapit na eleksyon o halalan ngayon. Mga kababayan, ito po ang matindi. Dahil hindi sumasagot ang Chinese Embassy tungkol po dyan. Diba? Ito matindi ngayon mga kababayan. Nahuli po sa harapan ng COMELEC ang isang Chinese national na kung saan ay may dalang espionage device daw di umano mga kababayan. Anong ginagawa nitong Chinese national na to sa harap po ng COMELEC at may mga dalang ganong klaseng gamit? So paano pa ito itatanggi ng China mga kababayan? Diba? Sunod-sunod yung mga nahuhuli na mga Chinese national na mayroong ganong mga klaseng device. Sunod-sunod po yan mga kababayan. Diba? So, paano yan ngayon may tatanggi ng China? Sasabihin na naman nila na gumagawa na naman ng kwento ang Pilipinas? Ha? Bago natin ito umpisa mga kababayan, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. At sa palagi po nating hinihiling, one view, one like po sana. Maraming salamat sa inyo. Guys, supportahan nyo rin po yung ating FB page. Nandiyan dyan sa ibaba yung link. At mag-upload na po tayo ng ating mga videos po dyan. Antay-antay nyo lang. Pero syempre, sana puntahan nyo rin po yung ating FB page. At susundan na po natin yan ng ating mga video upload sa mga susunod na araw. Alright? So, ito na mga babayan. Alamin natin itong balita na to. Mula sa UNTV. Yung nagsasabing fake news dyan. Sige, sabihin nyo yan sa UNTV. Ha? Okay, so wag na natin patagalin. Umpisahan na natin. Let's go. Dante, natukoy na ba ang pagkakakilanlan nung nahuli at mayroon ba siyang mga kasamahan? Grabe, breaking news to mga babayan. Breaking news, breaking news, breaking news. Magandang hapon, Monica. Batay sa pahayag kanina ng National Bureau of Investigation, kumpirmadong ito ay isang Chinese national. At kumpirmado, Chinese national daw mga kababayan. Kumpirmado, Chinese national. Sino ba yung mga nahuhuli noong nakaraan na may mga espionage device daw di umano? Di ba mga Chinese national din? Yun yung sinasabi mga kababayan ng ating ating mga senador. Na yung mga nahuhuli na yan, nandun sila sa mga vital mga vital locations like kampo. Diba? Malapit sa kampo, yung nahuli na isang sasakyan na mayroong mga espionage na gamit. Diba? Eto ngayon, nasa COMELEC. Alam natin na malapit na ang halalan. At mayroong akusasyon sa kanila na nakikialam sila sa na nakikialam sila sa election ngayon, 2025, midterm election. Nakikialam itong China. So ano na naman ngayon ito nahuli na to? Paano nyo na naman itatanggi to? Diba? Gagawa na naman ang kwento to China. Wala na. Ang gagawin ng China niya mga babayan, pagtatakpan nila yan.
No, gagawa na naman sila ng panibagong issue dyan sa West Philippine Sea. Diba? Ganun lang ang gagawin yan. No, mag-iisip ng bagong strategy yan. Kailangan matabunan yung issue na yan. Kailangan matakpan yan. Baka manghuli na naman ang Pilipino yan sa China. O kaya, pag wala na silang option, baka sabihin nila, bibitayin nila yun. Okay, palit ulo ang putek. Batay sa pahayag kanina ng National Bureau of Investigation, kumpirmadong ito ay isang Chinese national. At nabanggit din kanina ni NBI spokesperson Ferdinand Labin, mayroon daw itong kasama Monica, subalit ay nakaalis na ng bansa. Hinarang ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang sasakyan ng dumaan sa harap ng Commission on Elections o COMELEC main office dito sa Intramuros, Manila kanina. Hinuli rin ng NBI ang sakay nitong Chinese national na may dala pang espionage device na kung tawagin ay International Mobile Subscriber Identity o MC Catcher. Ito ay diba? Ayan na naman, no? Same na na device, MC Catcher na naman. Diba? Pareho yung device na nahuli no nakaraan. Oh, so paano nyo itatanggi to, China? Ha? Paano na naman nila to itatanggi? Pareho yung device, no? Pareho yung citizenship. Diba? Yung mga pinuntahan, vital locations din ng ating gobyerno. Oh, so paano nila itatanggi na naman yan? Device na kayang kunin o iimbak at i-transmit ang text messages, data ng ating mga cellphone o gadget. Ayan yung gamit mga babayan parehong-pareho. 'Di ba? Anong ginagawa ng mga yan? Hindi mo naman pwedeng sabihin yan, technician ng mga telepono yan. 'Di ba? Kaya nitong higupin sa distansya na 500 meters to 3 kilometers lahat ng aktibong mobile gadget na gumagana. And as we speak, nahihigop nito ngayon yung ating messaging, yung ating content. Ayon kay NBI spokesperson Director Ferdinand Labin, ilang araw na nilang minamanmanan ng dayuhan at nasa 5 araw na rin anya itong may operasyon. Dagdag pa nito, karamihan ng pinuntahan nito ay matataong lugar na may pasilidad ng pamahalaan. Di ba? Yung sinasabi natin, yung mga mga facilities ng ating gobyerno, yung mga establishment ng ating gobyerno, di ba? Yun ang tinatarget nila. So paano mo sasabihin ngayon, ikaw nga ikaw Pilipino ka, di ba? Nagpapaikot-ikot ka, madalas ka ba doon sa mga ganong location? Gobyerno? Diba, ikaw pa nadayuhan? Diba, madalas ka sa mga ganong location? Anong ginagawa mo? Namamasyal lang, turista? Tapos may mga ganyan device ka? Ang pinupuntahan niya karamihan ay yung mataong lugar. Galing na sila sa Bikutan, galing na sa Makati, Manila area, at then dito sa Intramuros. Isa sa ilalim. Malamang gamit din yan sa mga sa mga pang-i-scam, mga babayan. Naalala ninyo noong nakaraan? Actually, hindi pa rin naman nawawala. May mga text pa rin di ba? May mga text scam pa rin na pumapasok So baka sila yung mga kababayan. Baka sila yung mga nagte-text. Di ba may mga nahuli na na mga Chinese na mga na involved sa mga text scam, di ba? Ito mga nakaraan lang. Ng NBI sa pagsusuri ang nakuhang MC Catcher para malaman kung ano mga datos ang ayan may passport ata dito. Passport ba yan? Passport nga ata to. Tapos may ganyang kadaladalang device. Ano ka? Sino niloko mo? Di ba? Alam nga naman NBI maglagay niyan dyan. Nakuha nito. Ito ay lalo na't malapit sa COMELEC main office. Siya dumaan kanina at kumukuha pa niya ito ng larawan. Wow, pa ng picture Hindi natin sigurado kung ano na nakuha niyang information, but we are subjecting this to forensic, cyber forensic examination.
Grabe, Ang no? nahuling dayuhan ay inaasahang kakasuhan sa ilalim ng espionage law na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Dapat yan, bitay. Oo. Kasi kung ikukulong nyo lang yan, o kaya ibabalik nyo lang sa China, wala, useless, gagawin at gagawin lang din nila yan. No, bigyan nyo ng ng mga medyo mabibigat na parusa. No? Bigyan nyo ng mabibigat na parusa. Ipasok yan sa oblo, no? Pasok niya sa oblo, ewan ko ano mangyari dyan. Hindi pa masabi ng NBI kung may kaugnayan ito sa mga naunang nahuling Chinese national na sinasabing nang-iispiya sa bansa. Magkakasama yan. Samantala, dagdag pa ni Lavin, hindi nila inaalis ang isyo ng foreign interference o pakikialam ng ibang bansa sa papalapit na halalan sa Pilipinas. Kamakailan lang ay mainit ang isyo ng pakikialam. No? May mga gamit na ganyan, no? Grabe, Alam partikular ng China sa nalalapit na halalan sa May 12. I do not want to conclude. I do not want to confirm our fears regarding foreign interference. But who knows? This could be it. Baka parte na yan, no? Monica, kinunan din natin ng reaction dito. Kung maalala nyo yung mga Picos, nagsesend dyan ng details, Diba? Through internet. No? So, pwede nilang ma-intercept yan at baguhin siguro yung details. No? So, pwede bang yung mga Chinese kasabwat sa panloloko magiging dayaan sa eleksyon? Ha? Posible ba na yung mga Chinese ang gagawa ng pandaraya sa eleksyon para may manalo mga kandidato? O posible ba? No, kaya ba nito mga machine na to na dayain ang eleksyon at yung mga pro-China na kandidato ang manalo? Diba? Kaya dapat maging aware tayo. No, maging aware tayo. Pag may nakita kayong ganyan sa araw ng eleksyon, no, yung mga kahina-hinalang mga sasakyan na paikot-ikot, maging vigilante kayo. No, i-report nyo kaagad sa pulis. Diba? Para mahuli. Tandaan ninyo, yung gagawin nila yan, ipanghihimasok, no, pakikialam sa ating eleksyon. Diba? Walang dapat na ibang bansa na makialam, no, sa halalan ng ating bansa. Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia, lalo na nga dito mismo sa harap ng COMELEC main office na huli yung dayuhan. Ayon naman kay Garcia, nag-test run kaagad sila doon sa kanilang sistema at maayos naman daw. Wala naman silang nakikita na may nakuhang datos o kaya nakompromiso ang datos o sistema ng Commission on Elections. Sa naunang pahayag ng COMELEC, tinitiyak nila na sa kabila nitong mga isyu ngayon ng pakikialam ng ibang bansa dito sa ating nalalapit na halalan, 13 days away, ay walang mangyayaring dayaan o anumang isyu na may na makakaapekto sa integridad at proseso ng ating eleksyon. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. Dante, kanino nakuha ang impormasyon tungkol sa mga ito? Ang sinasabi mo, Monica, ito bang nahuling Chinese national kanina? Yes, Dante. Yes, Monica, ayon pa nga sa NBI, may actually yung may driver doon na Pilipino, yun daw yung tumulong sa kanila na makuha yung kumbagang saan sila partikular na pumupunta kasi nga parang nagre-renta lang itong Chinese national na ito, nirerentahan lang yung sasakyan noong Filipino driver at ito yung katuwang ngayon ng NBI at hindi nila ibinigay sa atin yung pangalan bilang pag-iingat na rin dahil maaari nila itong magiging witness sa hinaharap kapag nagkaroon na ng formal na kasong na isampa dito sa kanina sa suspect na nahuli, Monica. Alright, so yung mga babayan, no? Grabe, no? Anong masasabi ninyo dyan, no? Isang malawakang dayaan sa halalan, no? Na ang may kagagawan ay China, mga kababayan, no?
Grabe, ganong katindi, ganong kadesperado ang China, mga kababayan, na manalo, no, ang kanilang mga bataan, no, yung mga pro-China, kung totoo man, no, na nag-espiya sila at gumagawa sila ng paraan para madaya ang halalan, no, at maiba, no, ang resulta ng eleksyon, no, at manalo ang mga pro-China. Diba? Ganon sila kadesperado, mga kababayan. Wala na kasi silang kakampi. Okay, so ano masasabi niyo dyan? Paki-comment sa ibabaan yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So kay Tides tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.